nakakatakot siya. Kung diin na natin maigi, nakakatakot natin. Wala tayong kasiguraduhan eh. Siyempre, lahat naman tayo may katanungan sa buhay. Yung iba, di pa talaga totally naniniwala kung ano mangyayari sa atin pag namatay tayo, di ba? Pero ako, naniniwala ako 100% na... Pero, bakit nagkamali pa rin ako? Inilagay ko ang buhay ko sa bisyo. Bala sila tuloy pa rin tayo sa buhay na pagiging mabuti basta may takot tayo sa Diyos. Minsan nabanggit ko doon na bakit nangyayari sa akin lahat to. Yun yung tanong ko na hindi nasagot na noon. Bakit nangyayari sa amin to? Bakit sa akin nangyayari to? Ba't ganun? Tadi. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Sige po, punta po tayo sa mga ngaral chapter 8. Sundin mo ang utos ng hari at huwag padalos-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpilitan ang anumang labag sa kalooban niya, sapagkat maari niyang gawin ang lahat ng magugustuhan niya. Ang utos ng hari ay di mababali at walang makakatutol sa anumang gawin niya. Ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay. Ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Walang makakapagsabi kung ano ang maaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba'y may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan. May nakita akong masasamang taong inilibing, ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masasamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid, pagkat siya ay takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa Kanya. Namumuhay silang parang anino at maaga silang namamatay sapagkat hindi silang tatakot sa Diyos. Narito po ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang kaparusahan para sana sa masama ay sa mabuti nangyayari. At ang dapat namang mangyayari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ng mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito,
hindi niya ito mauunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na maalam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. 16 at 17. Habang iniisip ko ang pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwala kahit mag-isip ng mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya maunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kaniyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito mauunawaan. Maaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. Kaya po kanina, parang yun yung question. Hindi natin nakita yung future eh. Pero masaya ka na yun yung desisyon na yung ginawa. Pwede tayong magpanggap na alam natin ang lahat ng bagay, pero tingin ko po maraming bagay sa mundo ang hindi talaga natin alam. Kahit pinakamatatalino sa mundo, may mga bagay pa rin silang hindi natutuklasan. So isa po sa tanong ko, kasama dun sa parang ano yung reflection nyo or isang verse na nagustuhan nyo sa binasa, paano yun? Kung marami kang bagay na hindi alam tungkol sa buhay at sa Diyos, paano ka ngayon mamuhay sa mundo? Siyempre, lahat naman tayo may katanungan sa buhay. Yung iba, di pa talaga totally naniniwala kung ano mangyayari sa atin pag namatay tayo, di ba? Pero ako, naniniwala ako 100% na heto yung guide natin, tong Bible, salita ni Lord. Ito yung gabay natin. Marami tayong tanong na hindi natin masagot. So, dami tayong alam. So, anong dapat natin gawin? Yun, lumapit tayo kay Lord at kilalanin natin siya sa magitan ng pagbabasa ng Bible. Lumapit lang kay Lord, magpatuloy lang hanggang sa katapusan ng ating buhay. Ewan ko sa iba, basta ako 100% naniniwala ako kay Lord na after nito is may another life pa. May eternity, which is yung kasama na natin si Lord. Kaya kahit anong mangyari, kahit ano pang katanungan sa buhay, stick lang ako dito kay Lord. Stick lang ako sa Bible, sa kanyang salita, at sa kanyang promises. Sinasabi ni Rab, marami tayong hindi alam, pero nag-stick siya na kapag nagbabasa tayo ng Bible, may mga malalaman tayo. And kapag nagbabasa ka ng Bible, magkaka-wisdom. Kaya dyan sa verse 5 rin na nabanggit niya, ang matalino, alam niya kung ano ang dapat gawin, kung kailan, at kung paano dapat isasagawa. So, mahalaga po yun, yung pagsunod, mahalaga yung wisdom, mahalaga yung pananampalataya mo sa totoo, sa tama. Lahat ng Bible verse dito related sa pagkatao ko. Related in the sense na dati akong manggagawa at loyal na tagasunod. Pero bakit nagkamali pa rin ako? Inilagay ko ang buhay ko sa bisyo. Ngayon kung nagpatuloy ako sa gawain yun, sa bisyo ko, at nasubukan ko ng makulong. Hindi lang isang bisis, 2 bisis. Kung lagi akong nandoon sa kadiliman ng aking buhay, ipinagpatuloy ko at hindi ako umahon doon, tiyak ako ngayon, nasa kulungan din ako. Kasi alam ko nang mamuhay sa kulungan. Tanggap ko ng buhay bilang kung anong buhay sa kulungan. Kumbaga hindi na ako matatakot dahil hindi ako matatakot mahuli, hindi ako matakot magbisyo, hindi ako matatakot sa lahat ng bagay. Bakit sa kabila ng pagiging matatakotin ko dati sa Diyos, nagawa pa rin akong nagkamali? Siguro dahil sa napakababaw ng aking paniniwala noong mga panahon na yon. Siguro dahil sa nahulog ako sa kinang ng pera na aking pong natatanggap noong mga panahon na ako po ay isang transport provider. Siguro nalunod ako sa sarap ng bisyo ng Shabu. Nagpapasalamat talaga ako na tinanggap ako ngayon dito, nandito ako ngayon sa panibagong hamon ng buhay ko dito bilang Christian. At nagpasalamat talaga ako kay Kuya Bal na sa kabila ng kung hindi niya alam na kung anong klaseng pagkatao na meron ako, taos puso niya pa rin akong tinanggap
at niyakap. Thank you so much, Kuya Bal. At Edna, ganoon din po si Kalinga Prab, na sa kabila ng kanyang kabataan, iniidolo ko siya. Salamat ng marami at sana magiging lesson sa mga iba pa na huwag tayong magpakalunod sa mga bisyo. Lahat ng sinasabi ko nasa verse po ng Bible ito. Salamat po ng marami. Ano-ano ba yung mga hindi natin mape-predict talaga or alam sa buhay? Meron bang ganon? Panahon, weather daw. Ano pa? Yung mga hindi natin mape-predict. Buhay natin. Yung buhay natin sa future. Aksidente. Yung sakit at heart attack. Inubo. At sinabi ni Mr. J, buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Kailan ka mamamatay. Ano pa po? So, sa verse 7, no, walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. So, hindi natin mapipredict. Una, ang future mo. Di ba? Hindi natin alam kailan ang kamatayan mo. Tama yung sagot ni Yoyo. Hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit or ano yung magiging sakit mo. Okay? Hindi mo rin alam kung may gagawa sa'yo ng masama sa future at wala ka ring control. At ang huli, hindi mo alam kung hanggang kailan ang kasamaan sa mundo. Kung ganun yung mga bagay na yon, paano pala dapat mabuhay ang isang tao o isang Kristyano? Ang dami nating hindi kayang i-predict. Marami tayong hindi alam. Akala lang natin, alam natin. Pwede tayong mabuhay sa maling akala o magpanggap na alam natin lahat ng bagay. Pero sa katotohanan yon, paano nga pala? Pag binasa ko itong nakakatakot siya. Kung diin na natin maigi, nakakatakot natin. Wala tayong kasiguraduhan eh. Mayaman man tayo ngayon, masaya, malakas. Ang tanong hanggang kailan? So, dito walang ibang pwedeng magpapalakas sa akin na magbigay ng assurance, kundi si Lord eh. Ang sinasabi lang dyan, pag na kay Lord ka, hindi ka pababayaan. Yun lang. Kasi wala naman pwedeng magsabi kahit kamag-anak mo or si gobernador o sino. Hindi pwedeng sabihin na assured kita, nasa safe ka. Hindi. Wala dahil hindi mo nga alam kung sinong gagawa sa'yo ng masama. Hindi mo alam kung anong mangyari sa'yo paglabas mo dito. So, ang akin lang, para sa akin, walang iba kundi si Lord talaga. No? Plus, hindi natin nababanggit, hindi rin natin alam kung hanggang kailan yung tagumpay na meron din tayo. Yung tinatamasa na meron tayo ngayon, hindi mo alam kung hanggang kailan, di ba? Sa akin po, hindi po talaga natin mapipredict yung kung ano ang mangyayari bukas, mamaya, o sa sunod na araw. Ang pinakamahalaga po nito talaga sa isang tao, yung Biblia, na yung salita ng Diyos, na yung magiging guide natin kung ano yung mga dapat nating gawin, mga dapat nating iwasan. Kasi kapag sinusunod natin yung Bible doon, although hindi natin talaga masusunod yan lahat, Pastor, ano po. Pero pag naka-align tayo doon sa sa salita ng Diyos, hindi tayo matatakot sa future. Yun yung pinaka dyan doon sa atin, na kahit anong mangyari bukas, mamaya, o sa susunod na araw, kapag alam natin na kay Lord tayo, kumbaga, yung hindi na nga natin ma-predict yung mangyayari, pero wala tayong takot. Magaan yun sa kalooban natin kasi alam natin na sumusunod tayo sa salita ng Diyos and naka-align tayo kay Lord and na kay Lord tayo. Ayan, yun lang po, Pastor. Salamat po. Kung sa bagay daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid pagkat siya ay may takot sa Diyos. Kumbaga dito po yung nagre-reflect yung yung pagkumbaba ng isang tao na kahit maraming binabato sa atin ay parang hindi tayo naaalintana gawa nung wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Wala naman tayong ginagawang parang malinis yung kalooban natin. Kumbaga bahala sila tuloy pa rin tayo sa buhay na pagiging mabuti basta may takot tayo sa Diyos. Ito na lang number 6 po. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Siguro
nung dati, nung binablog pa ako nila Kuya Rab, na minsan nabanggit ko doon na na bakit nangyayari sa akin lahat to. Yun yung tanong ko na hindi nasagot na noon. Bakit nangyayari sa amin to? Bakit sa akin nangyari to? At ganun. Tadi, siguro, paraan na lang yun na siguro yung motto in life na everything happen for a reason. Siguro, baka naging malayo na ako sa Panginoon noong that time. Siguro, kaya may mga struggle na ganun. So, dumating ang Kalingap, tinulungan tayo siguro. Tapos ito, mga Bible study, di ba? Para ng Panginoon, para ilapit ako sa Kanya. Ganun, siguro, yun yung siguro ako na sasagot sa sarili kong tanong na bakit nangyayari yun? Siguro, dahil dito, para mailapit sa Panginoon. Gumawa siya ng paraan para ilapit. So, yun lang. Yung mapalapit ka kay Lord, malaking kayamanan yun sa buhay. Hindi lang sa temporary, kundi for all eternity. Hindi madali o magandang mabuhay sa takot, tsaka sa worry. Mahirap yun eh. Ang ganda ng mga sagot nyo na naman po ngayong linggo. I believe yung mga manunood ay makaka-relate. Sa akin dito, nung sinulat yan, nung author, hindi pa kilala si Jesus. Si Jesus ay pinangako pa lang sa Old Testament. And si Jesus may sinabi siya, ang tao naghahanap saan ng daan. Ang tao naghahanap ng knowledge, ano ba yung totoo. At ang tao naghahanap, paano ako pag namatay. Si Jesus nasagot niya yung tatlo with one statement. Ang sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. So sa akin, mawawala yung agam-agam ng buhay kung kilala mo si Jesus. At kung ang pagtitiwala natin 100% ay nasa Kanya. Kaya yung advice po ni Kalingap Rab, ng bawat isa ni Sir Olives, nandyan yung Bible. And sana na-encourage po natin lahat na habang may pag-asa, habang nakikinig pa tayo, habang bukas pa ang ating puso, basa-basahin po natin kasi ito po ang totoong gabay ng buhay. Eksakto po pagpunta ko dito, ang verse ngayon po sa Bible Gateway ay, eksakto, Awit 119:105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So sa mundo na madilim, ang Biblia nagiging gabay at liwanag na parang mag-imagine ka na may bangin at madilim, delikado mabuhay sa ganun o maglakad. Pero ang Word of God, pinapakita dun sa verse na yon, ito yung ilaw mo at gabay sa isang mundo na madilim. At sinabi rin ni Jesus, siya ang ilaw, ang liwanag sa mundong ito. I am the light of the world. So siya na ang daan, siya na ang buhay, siya na ang katotohanan, siya pa ang ilaw sa madilim nating mundo na ginagalawan. So mas maganda magtiwala sa Panginoon kaysa sa mga tanong na hindi naman natin masagot. Maraming salamat. So, Diyos sa masalangit, po naming lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkalob niyo po namin sa araw na ito sa amin upang pag-aralan po ang iyong mga salita at gabayan kami sa mga ginagawa namin sa buhay. Ama, maraming salamat po. Naway palagi niyo po kami ingatan, ganoon din po ang ayong pamilya at lagi niyo po kaming i-guide sa tamang landas, Panginoon ko. At kayo po ang maghari at manguna lagi sa aming buhay. Ito po itinataas at tinadalangin namin sa nag-iisa namin takapagligtas na si Jesus. Amen. please Subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.